Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Somebody was blackmailing Jessica. May nagpapadala sa kanya ng mga litrato niya habang ini-stalk si Ronnie. Ang alam niya ay naging maingat naman siya. Well, except for her last stalking scheme. Nanginginig ang mga kamay ni Jessica habang hawak ang mga litrato. Paano kapag kumalat yun sa social media? Patay siya sa daddy niya. Hindi lang yun. Magiging topic siya ng publiko. Pagtatawanan. Baka pagdudahan ng lahat ng katinuan niya. She had been taking care of her image for a long time. At sa isang iglap, dahil sa isang kagagahan, ay masisira ang magandang imahe na yon. She will ruin her reputation, as well as that of her family and daddy. Sisirain niyang pangalan ng isang malinis na senador ng Pilipinas dahil lang sa isang kalokohan. Galit na hinanap niya ang address na nagpadala ng sulat. Ngunit hindi yun nakalagay sa envelope. Isang maliit na piraso ng papel ang natagpuan niya, kasama ng mga larawan at may sulat kamay siyang nabasa. I am Ethan Salazar, a journalist of DYA News. These photos will be not leaked if you'll see me tomorrow. May binanggit to ang isang restaurant na hindi naman kalayuan. Ang alam din niya ay hindi matao roon. Ngunit hindi pa rin siya basta-basta magtitiwala sa kung sino mang Ethan na yon. Binuksan ni Jessica ang kanyang laptop at hinanap ang pangalan ng lalaki. Totoong journalist to ng DYA News. Ngunit wala siyang nakitang litrato ng lalaki. Ano bang problema ng lalaking yon? Hindi niya kilala si Ethan. Hindi niya pa to namimit sa kahit na anong sports event o press conference. Wala siyang nagawang masama rito dahil kahit kailanman ay wala siyang hindi pinakisamahan ng tama, lalo na sa mga press people. Muntik nang mapatalon si Jessica na makarinig ng pagkatok sa pinto ng kanyang silid. Mabilis na itinago niya sa drawer ang mga larawan pagkasilid ng mga yon sa envelope. Ang mami niya ang kanyang napagbuksan. You look tense, Iha. May problema? Puna nito. Bakit naman ako matetens, Mom? Baka namumutla lang ako sa gutom. Pabirong sabi niya, kaya pilit na tumawa. Nandiyan ang daddy mo. Kakain na tayo. Sige po, susunod na ako. Aniya saka ngumiti. Nakahinga na maluwag si Jessica nang tumalikod ang mami niya at naglakad na palayo. Binigyan siya ng problema ng pesteng journalist na yon. Ano kayang kailangan niyon sa kanya? Pera? Paano ba siya makakahingi ng pera sa mga magulang kung sakasakali? May savings naman siya, pero hindi yun gaanong malaki. Paano kung higit pa sa savings niyang hingi ng magaling na journalist? Inayos muna ni Jessica ang sarili bago nagtungo sa hapagkainan kung nasaan ang kanyang mga magulang. Hindi pwedeng mahalata ng mga itong may bumabagabag sa kanya. Dahil hindi siya tatantanan ng mga magulang, lalo ng daddy niya. How was your day, Jessica? Tanong ng daddy niya habang kumakain sila. Okay naman, Dad. Kinakabahang sagot niya, ngunit hindi yun ipinahalata. Wala kang pinagkakaabalahan? Namasya lang po, walang practice ngayon eh. Instead of playing volleyball, why don't you work for me? I can hire you as one of my staff. Nang sa ganun ay matrain ka na sa politika. Dad, alam mo naman pong stand ko dyan, diba? Nakalabing sabi niya. Joseph, hayaan mo muna si Jessica. Bata pa siya. Let her enjoy herself in the meantime. Pagsawain mo muna yan sa pagkadalaga bago mo isabak sa politika. Singit ng mami niya. She's already 22. She's not a child anymore.
Giit ng daddy niya. Hindi siya habang buhay na magva-volleyball, Joseph. Napatango ang kanyang ama. You're right, honey. Sang-ayon nito sa mami niya. Napangiti si Jessica, isa sa kapita-pitagang senador ng bansa, tiklop sa mami niya. Kahit minsan inahihirapan sa pagiging istrikto ng daddy niya, ay mahal na mahal pa rin niya ito. Una, dahil isinasapuso talaga ng daddy niya ang pagiging responsableng ama. At pangalawa, dahil kitang-kita niya kung gaano nito kamahal ang mommy niya. She was a fan of fairy tales because of her parents. Naniniwala siyang may true love dahil yon ang pinapamala sa kanya ng mga ito. Ang sabi ng iba, walang forever. Hindi yun totoo. She always believed in forever, in magic, in happy endings. Hindi lang yun halata sa kanya, pero hopeless romantic talaga siya. Imagine, nagawa niyang i-stalk si Ronnie kahit na alam na maraming may dudulot yun na hindi maganda sa kanyang imahe. At dahil naalala ni Jessica ang pang-i-stalk, ay naalala niya rin ang journalist na nagpadala ng mga litrato niyang makakasira sa pangalan ng pamilya niya. Jessica, is there a problem? Nakatulala ka na? Sita ng daddy niya. Wala po, daddy. Medyo stress out lang ako sa nalalapit naming tournament. First time kong lalaban bilang parte ng national team. Pagsisinungaling niya. Partly true naman yon. Hindi nga lang yon ang primary cause ng pagkabalisa niya. Matagal pa yun, anak. Wag mo munang isipin. Payo nito. Yes, Dad. Maaga pa lang ay nasa Polivio restaurant na si Jessica. Doon sila magtatagpo ng walang hiyang journalist na nambablackmail sa kanya. Lehitimong empleyado to ng DYA News, kaya nagpasya siyang kitain ng lalaki. Isa pa, hindi niya ito maaaring hayaang ikalat ang kanyang sikreto. Mamamatay siya sa kahihiyan kapag nagkataon. Sa isang sulok, pumesto si Jessica sa pwestong hindi siya mapapansin ng iilang customer o cruise. Kung maaari nga lang siya magkubli sa ilalim ng mesa, ay ginawa na niya. Wag lang makilala ng mga tao. 10 minutong naghintay si Jessica at may lalaking tumayo sa kanyang harap. The man was wearing a polo with green, white and red checkers and maong pants. Matangkad to, maganda ang build ng katawan, may kahabaan ng buhok at nakasuot ng eyeglasses na itimang frame. He was a nerdy type, a handsome one. Ethan Salazar? Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Ako nga, Miss Perez. Anang lalaki saka ngumiti. Naupo ito sa tapat niya. Diretsahin mo na ako, Mr. Salazar. Anong kailangan mo? Why the hell are you blackmailing me? Gigil niyang tanong, ngunit hinanaan ng boses dahil ayaw niyang may makapansin sa kanya. Tulad ng sinabi ko sa note, hindi ko yun ikakalat sa isang kondisyon. Sabi ng lalaki, his voice sounded cute. Pwede ba yung ipanglarawan sa boses ng isang lalaki? Basta hindi yun malaki at mababa. His voice was kind of sweet. Ang sabi ko, diretsahin mo na ako. Pera bang kailangan mo? Mataray na tanong niya. Kahit na gwapo at sweet ang boses nito, ay inis pa rin siya dahil sa panggigipit nito sa kanya. Sumama ang mukha ng lalaki. Marahil dahil sa kanyang sinabi, pero wala siyang pakaalam. Ito ang naunang mambwisit sa kanya, kaya magbwisitan sila ngayon. Ganyan ba talaga kayo mayayaman? Ang tingin niyo sa lahat kaya niyong bilhin ng pera? Nakasimangot na tanong nito. Kung hindi pala pera, anong dahilan mo para i-blackmail ako? Saka wag mo akong kausapin na parang ako may ginawang hindi maganda sa ating dalawa. Hindi kita kilala. Wala akong ginawang masama sa'yo. Kaya bakit mo ako kailangang gipitin ng ganito? Tinitigan niya na masama ang lalaki habang naglilitan niya. I need your help. Kapag tinulungan mo ako, buburahin ko lahat ng litrato mo. At nangangako kung wala ni isa sa mga yun ang lalabas sa publiko, hindi na rin kita guguluhin pa kahit kailan.
Pangako. Anang lalaki, hindi na ito mukhang naiinis sa kanya. Anong klaseng tulong? Kailangan mong sumama sa akin sa Batangas. 1 linggo lang. May isang tao lang na gusto kong makilala. After a week, hindi na ako magpapakita sa'yo. Hindi na ako manggugulo ulit para walang nangyari. 1 week? Okay ka lang? Sa tingin mo ba papayag ako dyan sa gusto mo? Puspusan ang practice namin ngayon sa volleyball dahil ilang buwan mula ngayon ilalaban kami sa Pilipinas sa ibang bansa. 1 linggo lang, Miss Perez. Pakikiusap nito. I don't think I can do it, Mr. Salazar. Tanggi ni Jessica. So, can you just post your stalking photos online? Pananakot nito sa kanya. Nanlalaki ang mga butas ng ilong at nanlilisik ang mga mata na tinitigan ni Jessica ang lalaki. Nais na niya tong sapukin. Why are you doing this to me? Sumbat niya. 1 week lang, Miss Perez. 1 week. Paano ako nakakasiguro na hindi ako mapapahamak dyan sa pupuntahan natin? At ang kaibigan mo, ano ba siya? Bakit kailangan niya akong makilala? She's sick and she's my girlfriend. 1 linggo lang ang taning sa buhay niya. At sa huli-hulihang hiling niya ay makilala ka. She's your number 1 fan. Sinusubaybayan ka niya sa lahat ng laban mo. Kahit halos 2 taon na siyang nakikipaglaban sa sakit niya. That's the reason I stopped down to this level. I'm blackmailing you. Kung wala ako sa sitwasyon, hindi kita gigipitin. Kaso wala na akong maisip na iba pang paraan. So please, Miss Perez, pumayag ka na sa pabor na hinihingi ko. Parang nalungkot din si Jessica sa nakikitang lungkot sa mga mata ni Ethan sa likod ng eyeglasses nito. How sad was that? Losing someone who was dear to you in a week. Ngayon, iniintindihan na niya si Ethan. Ang tanong na lang, anong ipapaalam niya sa mga magulang? Alam niyang dadaan muna siya sa isang matinding interrogation process bago pumayag ang mga ito. Lord, tulong po. Huminga na malalim si Jessica bago tinitigan si Ethan. Luke, gusto ko makilalang girlfriend mo. Ang kaso, kilala mo yung daddy ko. Hindi ako pwedeng basta-basta mawala sa paningin nun. I have to think of a way kung paano niya ako papayagan. Give me your number. Tatawagan kita kapag nakalusot ako sa mga magulang ko. Ngumiti si Ethan at agad na ibinigay ang number nito. Thank you, Miss Perez. Dad, I'm so stressed out. Sa tingin ko kailangan ko magbakasyon. Sabi ni Jessica sa ama ng gabing matapos niyang makausap si Ethan. Bakasyon? Saan? Kunot ang noong tanong ng daddy niya. Sa Batangas po. Halos mapangwiwi niyang sagot. Sa townhouse ng Tito Alfonso mo? Tanong naman ng mami niya. Shit! Bakit nakalimutan niyang may townhouse roon ang mga magulang ng Kuya Hill niya? Hindi po. Nakakasawa na po roon, mami. Kung ganon, saan sa Batangas? Tanong naman ng daddy niya. Sa isang resort lang po. Gusto ko lang mag-unwind bago kami lumaban sa tournament. Pagsisinungaling niya. Wala kang kasama? Tanong ulit ng daddy niya. Wala po. Then wag na. Alam mong ayokong umalis ka na mag-isa. But dad... No, Jessica. Isasama ko sa Alexandra. Sabi niya nang maisip ang pinsan. Alam niyang pagtatakpan siya ni Alexandra. Let me talk to your cousin first. Paano kung busy ang pinsan mong yon? Ako na pong kakausap sa kanya. Nang gabi ring yon, itinawagan ni Jessica sa Alexandra. Natakang-taka sa kanya. Bakit mo kailangan sundin ang lalaking yon? May atraso ka ba sa kanya? Tanong niya Alexandra mula sa kabilang linya. Ipapaliwanag ko sa iyo ng personal. For now please, pumayag ka na. Kailangan natin magpunta sa Batangas sa lalong madaling panahon. Baka hindi tayo umabot. Nag-aalalang sabi niya sa pinsan. Matitiis ba kita?
Basta ipangako mo sa aking ipapaliwanag mo to ng maayos. Kinabukasan, ay sinundo si Jessica na Alexandra sa bahay. Pumayag na ang mga magulang niya dahil tiwala naman daw ang mga ito sa pinsan niya. Ipinangako niya rin sa mga magulang na palaging i-report kung anong ginagawa niya sa Batangas. So tell me, ano ang sanhi ng lahat ng to, Jessica? Tanong ni Alexandra. They were riding in her cousin's car. Makikipagkita sila kay Ethan sa The Fort at mula roon ay dediretso na sa Batangas. Labag man sa kalooban ni Jessica, ay sinabi niya sa pinsan ang ginawang pang-isto kay Ronnie Reyes. Alexandra deserved to know the truth. After all, inabala niya ito. Halatang nagulat ang pinsan niya sa kanyang sinabi, ngunit hindi na niya pinansin pa. Dahil doon kaya nahanapan ako ng butas ni Ethan. Napapailing na pagkukwento niya. Ngayon, anong pabor na hinihingi niya sa'yo? Tanong ni Alexandra na nakatutok ang mga mata sa kalsadang binabagtas nila. Her dying girlfriend wants to meet me. Fan ko raw. 1 linggo na lang ang taning sa buhay niya. That's so sad. Komento ni Alexandra. Yes, kaya pumayag na rin ako sa gusto ni Ethan. Kawawa naman kasi siya. At pangalawa, baka totohanin niyang bantang pagkakalat ng sikreto ko. Baka ibitin ako ng patiwarik ni Daddy kapag nangyari yon. Kasi naman, Jessica, bakit mo naisip na maging stalker? Natatawang tanong ni Alexandra. Dahil hindi ako pwedeng lumantad sa publiko na humaling ako kay Ronnie. Alam mo na kung bakit. Natawa ito. Ang hirap maging anak ng senador, no? Pero alam mo, Jessica, hindi pwedeng habang buhay mong ikukulong ang totoong ikaw. Paano ka sasaya kung palagi ka nalang nagpapanggap? Loosen up! It's okay to be crazy even for a while. Huwag palaging control ng mga kilos. Payo ng pinsan sa kanya. Alam ko naman yun. But still, ayoko pa rin maging dungi sa pangalan ni Daddy. Fine. Pagdating sa The Fort, ay agad nilang nakita si Ethan at hindi nagtagal ay binabagtas na nila ang daan patungo sa Batangas. Si Ethan ang nagmamaneho at lumapit naman sa Alexandra sa backseat. Thanks, Miss Perez. You don't know how much this meant to me. Sinserong sabi ni Ethan sa kanya na bahagya lang siyang tiningnan at mabilis na itinutok din ang mga mata sa daan. Jessica na lang, Ethan. You're welcome. But please, huwag mong ikakalat ang mga larawang nakuha mo. Of course, maayos naman akong kausap. Isa pa, hindi ko rin naman din siguro kakayaning ikalat yon. Desperado lang ako maisama ka sa Batangas. Pero hindi naman ako masamang tao. Wala naman ako mapapala sa pagkakalat ng larawang yon. Nakahinga na maluwag si Jessica. Ikaw, walang mapapala. Pero mga haters ko meron. Aniya na nagtaas pa ng isang kilay. Haters? Meron ka nun? Parang natatawang tanong ni Ethan. Oo naman, no? Yung mga fans ng St. Jude Academy? Ang St. Jude Academy ang mahigpit na kalaban ng St. Bernard University pagdating sa women's volleyball. Napangiti lang si Ethan at hindi na muling nagsalita pa. Sinilip ni Jessica si Alexandra. May nakasalpak na earphone sa mga tenga ng pinsan niya at nakatutok ang mga mata sa cellphone. Napabuntong hininga na lang si Jessica dahil nabobor siya sa biyahe. Naisipan niya maglaro na lang sa cellphone. May mga Viber message niya mula kay Alexandra. Cute naman palang Ethan. Nilingon niya ang pinsan at nakitang nakangisi ito. Pinandilatan niya si Alexandra, ngunit lalo lang tong natuwa. Hindi ka na nahiya? May sakit ang girlfriend niya. Ang sabi ko lang cute siya. Bakit naisingit mo agad ang girlfriend niya? Huwag mo nang pagnasaan si Ethan. Luka-luka? Ang OA naman ng pagnasaan, Kaz. Tigilan mo, Alexandra. Masama magka-crush? Bahala ka sa buhay mo. Baka naman type mo. Si Ronnie lang ang type ko.